Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa Binance founder na si Ginoong Changpeng Zhao, kung saan ay grounded na naman po siya ng US court or yung korte ng bansang US. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang dating CEO ng Binance na si Ginoong Changpeng Zhao ay muli na namang pinagbawalang umalis ng US habang naghihintay ng kanyang sentensya para sa mga paglabag sa mga batas ng bangko. Ayan, tinanggihan ng US District Judge na si Richard A. Jones. Ayan, ang ikalawang kahilingan ni Zhao para sa kalayaan sa paglalakbay sa isang kamakailang pagdinig sa Seattle. Ang mga detalye ng planong paglalakbay ni Zhao ay nananatiling lihim bilang bahagi ng kaso na US versus Zhao sa US District Court, Western District of Washington. Ayan, yan po yung aktual na post ng Wu Blockchain tungkol dito. Ang desisyong ito ay dumating 3 linggo lamang matapos na baliktarin ni Judge Jones ang naunang hatol na nagpapahintulot kay Zhao na bumalik sa United Arab Emirates bago ang kanyang sentensya sa February. Ayan, ang dating boss ng Binance na may malalaking ari-arian at koneksyon sa mga bansa na walang kasunduan sa extradition ng US ay nagpapakita ng potensyal na panganib na tumakas ayon sa mga federal prosecutor. Ayan, Changpeng Zhao's net worth increased by 25 billion. Sa kabila ng pag-post ni Zhao ng record na 175 million bond, yan ay ipinahayag ni Judge Jones ang mga alalahanin na ang malaking kayamanan ni Zhao ay maaaring mag-motivate sa kanya na isuko ang bond at maghanap ng kanlungan sa labas ng US. Yan, ang bond na ito ay walang katulad kahit para sa isang tao na may net worth ni Zhao. Yan, ayon sa mga ulat, ang net worth ni Zhao ay lumaki ng humigit kumulang $25 billion noong 2023. Kahit na ang kanyang kumpanya, ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo, sa pamamagitan ng transaction volume ay humarap sa mga regulatory headwinds sa US. Ang net worth ng dating CEO ng Binance na pangunahing denominado sa mga cryptocurrency ay sumirit kasabay ng recovery ng merkado or market mula sa isang mahabang bear run na dulot ng pagbagsak ng FTX exchange ni Sam Bankman-Fried noong November 2022. Ayan, si Zhao na sumuko sa kanyang posisyon bilang CEO ng Binance bilang bahagi ng kanyang plea agreement ay kusang bumalik sa US upang harapin ang mga paratang para sa paglabag sa Bank Secrecy Act, isang paratang na nagmumula sa sinasabing pakikilahok ng Binance sa isang global criminal enterprise. Ayan, nagplead po siya ng guilty sa hindi paglalagay ng sapat na anti-money laundering program kay Binance at pumayag sa 50 milyong multa. Yan, ang settlement na ito ay nagdala ng wakas sa mga taon ng regulatory scrutiny na may Binance rin na nag-enter ng guilty plea para sa mga paglabag sa anti-money laundering at sanctions na nagbunga sa isang $4.3 billion penalty. Isa sa mga pinakamalaking corporate settlement sa kasaysayan ng bansang US. Yan, ex-Binance CEO could face decade in prison. Yan, inakala ng mga malapit na tagamasid na si Zhao kung mapapatunayang guilty ay maaaring makatanggap ng anumang bagay sa pagitan ng 12 at 18 months na buwan sa isang minimum security prison na may legal team na dating chief ng Binance na malamang na may argue para sa walang jail time para sa kanilang kliyente o sa pinakamasama
isang mas magaan na sentensya na binubuo ng ilang oras sa bilangguan, pati na rin ang home detention at probation. Ayan ay gayon pa man ay kamakailan lamang ay ibinunyag ng dating opisyal ng Securities and Exchange Commission or SEC at cybersecurity consultant na si John Reed Stark na ang mga prosecutor sa kaso ay maaring humiling sa korte na ilagay si Zhao sa bilangguan ng hanggang 10 taon batay sa bigat ng mga paratang laban sa kanya. Ayan. Dahil dito si Stark din ay may option na hindi dapat payagan ni Judge Jones si G. Zhao na si Jones si G, si Zhao na maglakbay sa UAE hanggang sa pagdinig ng sentensya dahil siya ay nagre-representa ng isang lehitimong flight risk. Yan po ang aktual na tweet ni John Reed Stark. Ayan, dagdag pa ni Stark ang mga malamang na ang sitwasyon na maaring mangyari bago ang sentensya ni Zhao, kabilang ang crypto billionaire na hindi makikipagtulungan sa mga prosecutor at lumabag sa kanyang mga kondisyon ng plea. Nakasama ang ilang mga restriksyon pati na rin ang 3 taong pagbabawal na makipag-ugnayan sa crypto exchange na kanyang tinulungan na itayo. Ayan, karagdagan pa ay sinabi ni Stark na mahalaga para sa US Justice Department na makuha ang isang sentensya laban kay Zhao o risk na gawing isang historical injustice of epic proportions ang kaso ng Binance. Ayan, habang pinapanood ng mundo ang mataas na stakes na legal drama ni Zhao na mag-unfold, ang kapalaran ng founder ng Binance ay nakasalalay. Kaya yan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.